So Miko, ano talaga pakiramdam mo nung pinaglaruan kanila, prank kanila talaga? Ang tagal po kasi nung prank na yun, talaga nagsumbong na ako sa manager ko. Kasi Tita na... Becky? Una siyempre sa Viva na RM ko dahil para mabilis yung action. Nawilis kasabwat pala sila. Napikon po talaga ako pero doon ko napatunayan na mahaba pala yung pasensya ko. Kasi sa isip ko, sinusunto ko na sila, binataog ko na yung mesa kasi pinagtutulungan nga po ako. Pero nung nireveal nila na prank lang to, totoo pala yung mga prank na gano'n na hindi agad siya magsisingkin. Kasi nung sinabi lang prank na to, niyayakap nila ako, hindi pa ako kumikip. Parang galit pa rin ako. Tapos parang ilang minutes saka lang ako tumawa na, uy, naloko niyo ako, ads, yumakap na rin ako sa kanila. Kasi first time kong ma-prank ng gano'n katindi. Kasi magagaling eh. Ano ba ginawa nila talaga? Pinagtulungan ako na parang kung ano-ano sinasabi, na bakit may plus 1, kami wala. Kasi wala silang plus 1 eh. Ako po noong time na yun, kaya ako may plus 1, kasi galing akong lagari ng show. Kasi sa aming mga artista, big deal kasi pag nasasabihan kang pa-star, pa-artista, napipikon po ako pagka gano'n. Lalo na nanggaling sa kanila. Kasi ang gagaling pang umarte na parang totoong napipikon. So, medyo pumitik na ako. Kaya nga po naging biruan nila kasi nasabi ko talaga na lalaban na ako ng asaran. Kaya inaasar ko na sila na mababa ko sa mga followers nila. Na yun pala, tumatawa na sila. Pagka tumatalikod, ako naman, hindi ko napikon. Pero pumasok sa isip ko na bakit ganito makakasama ko sa hashtag to, si Vito, si Wilbert, Totoo po, naisip ko na po talaga yun. Talagang sabi ko po. Parang wala kang pinagsamahan, ano? Tsaka hindi po, feeling ko para akong transfer sa school na napagtulungan. Kasi first project ko sa Viva, kapipirma ko, nagsigito dadatan ko na parang sinusutuloy ako na magpumirma ako dito, ganito pa rin mga tao dito. Tapos nung na-reveal nila na prank, mas lalo ko silang minahal. Nagaling nila po talaga. May bala ka bang gumantin? Opo, soon talaga. Pero syempre, pagpaplanuhan ko po mabuti, kailangan, di ba? Nakadagdag ba ng ano sa personality mo yung sinama ka dito sa... Kasi talagang, kumbaga, di ba ayos mo tapos bigla ka lang naisingit, kumbaga eh. Yun nga po, Naisama, sabi ko po sa akin ni Boss Vic, pinapigyan mo na. Isasama kita sa working boys. Sige po. Kaso medyo natagalan nga po yung pag-process. So parang sinabi ko, papasok. Sa totoo lang po, nalulukot ako sa iyo kung nga po maramdaman din na, ano ba yan, pinilit ipasok, ang lakas naman, pa-star na naman. Pero nung nag-start na kami, hindi mo siya makikitang pinilit. Ang ganda po ng pagtayo ng story. At naniniwala rin naman ako na pag para sa'yo. So hindi ko nakatadaan na talaga na makasama ko din sa project ng Working Boys. Nico, since paano kayong hashtag yung 40 nyo na sexy comment ni Wilbert, kinukumpara kayong dalawa, ano reaction nito? Alam mo, ang dami nga po nagtatanong ngayon pero like ko sinasabi, ibibigay ko kay Wilbert talaga yun dahil feeling ko kay Wilbert walang magsiselos, walang magagalit kaya si Wilbert nakakadami na talaga. Pero ayoko naman sabihin na last ko na to dahil katatapos lang na salamat na ayoko rin po magsalita na po. Bakit dahil walang magagalit sa kanya sa'yo? Hindi siyempre Maimit ba hindi siya? naman, hindi siyempre parang mga selos-selos, normal naman yan. Pero yung salamat ako, ang ganda po kasi ng story akong napanood nila po. Ang ganda po lalo na si Alma Moreno yung nakasama ko. Diba? Talaga namang idol po. So kailangan pinapaalam mo na kay Partner. Dapat. Maganda yan. Respeto yan eh. Diba? Lalo na sa partner ko na non-showbiz. Siyempre, iba yung isip nila sa pag-iisip namin, sa trabaho namin. Kailangan pinapaunawa. Siyempre, tinutulungan din ako ng manager ko nila, Tita Becky. Paano yung paunawa? Kasi, first hearing project ko ito, ganun katindi. Pero pinapanood niya yung Napanood po niya talaga. reaction niya, ano reaction? Siyempre po, nabigla. Mga gabing walang pansinan. Hindi siya nagalit, hindi siya nagalit. Selos, normal yung selos. So next time, mag-iingat ka ng pagtanggap ng role talaga. Yung role ko na po, wala naman ako nakikita masama dun sa role ko nga. Lalo na sa Viva na maalaga po pala sila. First time ko po tumanggap sa Viva Max Andiri. Maalaga sila sa akin. So nabigla lang si partner. Kahit ako po mismo, nabigla po ako. Nabigla ako sa parang na-culture shock na ganun pala yung pag-sisipag plaster. Yung project mo ba ito? With Viva? Hindi, second. Yung unang ginawa namin yung Panguse. Kasama si Kuya John. Directed by Rin Venezuela. Nasa Viva Max din.
So talaga nalilinya ka sa comedy, ano? Oo nga. Sa comedy, kasi sa TV rin. Oo, sa TV rin. And Yun ba talaga gusto mo? Na comedy? parang oo naman. Oo. After ilang years na rin naman kasi na nasa ganung linya, parang na-embrace ko na rin naman na yun. And hindi ko lang siya talaga kasi in-expect nung simula. Pero nung eventually, parang dito pala talaga. Bakit? Ano yung nakikita mo before? Yung simula? Before, I just feeling good like maging dramatic actor. Or parang more like balladeer, gano'n. Pero sa acting, biglang ending, wala pala akong mapipili. I mean, majority comedy, pero basta dun sa, pwede naman pala kung saan ako mag-enjoy na gawin. Yun yung gawin ko. Like, hindi pwede yung drama lang or comedy lang. So, yun yung nangyayari ngayon. Sa music naman, parang I learned na mas na-enjoy ko rin sa akin na be behind the scenes to just produce and write and score na kahit hindi na ako kumanta. Ayun, mas okay, mas works more for me. Pero walang sawa factor, Miko, yung pagiging comedian mo kasi sa Bubblegum, ilang years ka rin. Pero ano, Ilan taon na ba sa pagka siguro mga nandun ako for 10 years. hindi naman, mga 7 years. No, mga 7 years ako nag-stay. Pero wala na. Mula nung nag-revamp sila earlier this year. Sa Pepito nandun pa rin. comedy pa rin? Comedy pa rin. Comedy pa rin. So, wala ka ng hirap factor pagdating sa comedy? Meron pa rin, nakakapagod. Kasi isa sa mga pinaka-nakakatakot pa rin yung kunwari audition, yung casting, sabihin sa'yo na, sige, magpatawa ka. Ang hirap na. Nakakatakot pa rin yun kasi mas madali kung like may situation or may kasama ka, pero yung mag-isa ka. So, yun yung na-feel ko nung pumasok ko sa Working Boys. Kasi, kilala. So, pag-isa talaga ako, so paano mag-work? So, even before buti na lang din yun na ginawa ni Direk Pao, na before the actual scenes or the actual shoots, nag-renate niya yung ice, nagpa-workshop siya ng improv and all. So, yun. Doon nag-loosen up yung mga tao. Ang swerte mo na yung unang salang mo, Michael V. Kagadang na Swerte sa na comedy. And hanggang ngayon, may mga times pa rin na hindi ko naman saan lulugan. Kasi like Michael V. But still, it's been such a privilege to have been working with him. Kasi wala kang days na wala kang kunan sa kanya. Laging meron. Ano yung mga advice niya hanggang ngayon dala-dala mo? Lalo na nung nawala ka sa bago. Ano? Siguro bottom line, madalas yung sabihin, like, ikaw na gumawa. Yung gano'n na don't wait on others, don't wait on a show, don't wait on a production to do these things for you. Kung kaya mo, ikaw na gumawa. Ikaw na mag-produce, ikaw na mag-edit, ikaw na mag-ano. Kasi gano'n siya eh. So hanggang ngayon, gano'n pa rin yung ginagawa ko pa rin. Pinag-try ka rin yung gumawa ng mga skits or scripts ng Yeah. Dahil may times rin na nag-involve kami sa creatives ng Bubble. So, anong niya? Kumbaga, paano kanya ginigradean sa mga ginagagawa niya? Wala namang ganun. Pero Kasi, nasasatisfy siya nakikita mo. I guess. Saka bukod doon, yung like, may bukod naman dito yung Bitoy, yung team rin, buong creative team ng Bubblegum that was just very sensitive and innovative. Looking forward ka na makagawa ng isang dramatic project. Ulit, medyo nang-miss ko na mag-drama ulit. Saan ba before? May mga pelikula ako nagawang drama dati. Like yung 4 Days. Yung mga pelikula at saka mga guesting sa teleserye. So